So guys, this is how I made $185 to pass my first ever funded account. Ito yung 5K account ko sa may funded delete. And tinake ko tong trade na to. Bale, A+ naman tong setup ko na to. Pero, ayoko na mag-take ng risk ngayong week. Kasi, satisfied na ako sa week na to. Kasi, best week ko tong week na to. And ayoko na mag-risk na malaki ng Friday kasi. Basta dito, Friday yung pinaka least profitable day ko sa pagtitrade ko ng account na to. So nagbaba ako ng risk, tinrade ko na yung 5K account ko. And yung 10K account ko is next week ko na i-trade. Pero yung 10K account na yun is one trade away na lang para mapasa. Pero di ako naging greedy. Di ako naging greedy. 1K lang tinrade ko. Itong isang trade na lang siya para mapas. And yun. I-recap ko itong trade na nakapagpapasa ng itong 5K account ko. Waiting na lang ako, pending upgrade na lang. And trade recap tayo. So guys, ito na. Simulan natin sa hard time frame ang ating long position dito 0 USD nung Biyernes. Pupunta tayo sa daily time frame is nasa may discount tayo ng range na to. Discount tayo sa may 4 hour sa may daily per value gap. Daily per value gap na yan, and then pagka-sweep dito sa equal lows na to, pagka-sweep sa low na yan is yung Friday, sweep niya to previous candle high, previous daily high. Then yan natin na-identify yung bias natin for to the end. Drop lang tayo sa may 4 hour. Main key level dito is this low. Kasi ito yung Monday low. And Tuesday pa lang is ito na yung hindi na ako nagtitrade papunta sa round 2. And nagbuo ng equal low. Then nung Webes, hindi naman ako napag-trade. Doon ako din napag-trade dito sa UEO. Pababa dito sa main target ko ngayong week. Then pagka-sweep ng low na to, nakakita tayo ng plus may ano pa dito, may per value ka pakakatabla sa 4 hour. Per value gap. And nag-reject siya dito. Dito tayo sa 1 hour. Around pero nung analysis ko dito is London, mag-expect ako ng continuation lower. Akala ko mag-retrace lang siya papunta sa per value gap na to. Papunta sa per value gap na yan. And pagkakita ko ng inverse to, then nagka-CASD owner time frame is nag-ship ako ng bullish. Ship ako ng bias sa bullish papunta dito sa may sa equal high na to nung New York session. And kung makikita natin, ito na inverse na to, and naging support natin yan, pangat dito. Nag-fail tayo maging resistant to, kaya ginawa nating support per value gap na to as a key level. Then meron, nasweep natin to low na to, itong London open low, London candle open low. Nasweep natin nung 6 AM din, nagka C2 closer tayo. And hindi ko to tinrade C3 na to, 7 AM kasi 8 talaga ako nagtitrade ng forex eh. And hindi din kasi valid kasi pupunta tayo sa may 5 minute fish sheets.
which is yung align time frame para sa H1. Dito natin ito. Makikita mo, nag-hold tong per value gap na to. Eh, napaka-importante nun. Kung nag-hold yung bearish per value gap is hindi magsiship yung bias natin. Ay, yung order flow natin. Kahit may OP tayo dito, kahit may CASD, kung may per value gap naman na nag-hold sa taas niya, is hindi naman siya basta yan, mag-aangat. Tapos hindi pa din ako tiwala dito sa propulsion block na to. Dahil, nag-close siya dito. Close, unting close. Pero di ako nag-enter dyan kasi wala pa namang 8. Then, itong pagpasok ng 8, yun, ang inaabangan ko, may inverse ng per value na to. Pagka-inverse nun, nagput lang ako ng buy limit dito sa propulsion block na to. Stop dito sa may low na to, nag-sweep doon sa may London low. And then target ko 2R. Ito yung overall trade ko ngayon. And then, yan. Yun yung trade ko na nakasabihin. At, napasa ko yung first ever funded account ko dito sa may trade na to. Ngayon naman. Bali, 8 challenges na yung na-fail ko bago ko napasa to. Yung nag-wait na lang ako na ma-approve yung account na yun. Sana yun, ayos yung review kasi wala naman akong inano na rules dun eh. Hindi sinunod. Lahat ng rules dun, sinunod ko. Sana ma-approve yun and mabigay sa akin yung live account. Yun sana, sunod is payout na. Ayun nga. Review muna tayo sa trade na to. Higher time frame. Sa may 4 per value gap tayo dito sa may discount ng leg na to. Sa 4R na sa 4R. Reach 4 per value gap tayo. Sweep ng Monday low. And then inverse dito sa in-expect kong mag-hold para mag-go lower. And inverse. So shift ako ng bias sa bullish. Then meron tayong C2 closure dito. Ito na C2 sa 5 minute. Eh nag-wait lang ako ng inverse dito sa per value gap na pumipigil sa market para mag go higher. Yan, nag-enter lang ako dito. Target 2R. Ayos lang kahit nagpunta yung DB dito. 2R lang ako dito. Mas consistent ako pag 2R lang target ko. Yan. Yung trade ko. Ngayon, napakagandang week na to man. Thank you Lord.